Sa amin lang kasi, we are the aggrieved party kasi we own the draft pick of Meralco. So, nakakapagtaka lang kung bakit ang daming resources ng PBA, hindi tayo makapag-ayos ng isang credible na maayos na equipment or sistema para sa pag-lottery natin, no? May mga several siguro clarifications na kailangan gawin, no? Unang-una, bakit yung global port lang ang represented doon, no? Kasi involved pa naman kami doon kahit na isang bola lang yung nasa amin out of 3. Dapat naman siguro inimbitahan yung rain or shine to witness close range. Kasi nandun lang kami sa tabi, pwede naman kaming tawagin doon para lang lumapit no? Hindi kami tinawag, no? Tinanong ko si Attorney Mondragon kung nag-issue ng invitation for that, sabi niya hindi naman daw, no? Wala siyang alam. So bakit global port lang ang binigyan ng invitation to witness the draw? Pangalawang point namin, yung box na nandun, parang parang shoebox lang, parang kahon ng sapatos, malaki-laki lang ng konti sa kahon ng sapatos, napaka-crude. Dapat yon ang unang-unang sigurong pwedeng gawin doon is, alam ng lahat dapat yan, transparent. Plastic lang naman yun hindi man kamahalan siguro yun, no? Dapat plastic box. Para alam din ng tao na wala nang ibang bola doon, wala ibang laman yon, wala ibang nangyayari doon. So hindi natin pinakita sa mga tao yon, no? Isa pang clarification, si Commissioner ang nagpasok ng mga bola at si Commissioner din ang bumunot. Ang pinaka-fatal flaw na tinatawag ko, pinasok niya yung mga bola, inilabas niya yung bola na hindi niya pinakita yung mga kamay niya o yung kamay niya na bumunot. Sa akin tingin, yun ang pinakamalaking siguro pagkakamali na masabi natin na doon nakasalalay yung yung credibility, no, ng lottery na yon. So now it has become a bigger issue. No, it is an issue now of the credibility, integrity, not only of the lottery, but also of the commissioner. So kailangan niya sigurong pakita sa ating lahat na above suspicion dapat and above reproach, no, ang ating commissioner, dahil sensitive talaga yung mga decision na ginagawa niya, no? Ang mga teams natin dito, nag-aano lahat yan, gumagastos ng daang milyon para bigyan ng magandang laro ang mga fans nila. Dapat lang fair lahat. Ngayon, kung hindi siya magiging fair sa ganong paraan, sabihin, sinasabi ko nga, kung napakasimpleng lottery ay hindi ka naging credible, paano ka magiging credible sa pagpapatakbo ng isang napakalaking professional basketball league? So, will you ask for a redraw? We will ask for a redraw, and then we will ask for an institutionalization of the lottery draw for the forthcoming years. So, tingin niyo po boss, doon lang maa-appease yung outcry ng fans if we do a redraw? You think that's the only way na masasettle ba? Isa amin yun, no? Pero siyempre di natin alam kung ano yung idea nila to correct the situation, no? Pero sa amin, meron naman silang 66%, 66.6% na makuha nila yun Hindi naman nila kailangan pa na palabuin yung process, kasi parang labo ng tingin ko dun sa proseso na nangyari, no? Nakakalungkot lang, no, na napakadaling i-prevent, napakadaling ayusin, ay hindi natin naayos. Pero hindi mo kaya maging unfair naman ito for global port. You know, we ask for a redraw of the lottery. Pareho lang naman din ang odds no? Pareho lang naman din ang odds Nung unang draw, 66%. Siguro sa susunod na draw, hindi naman magpapalit yun, no? And since
the process itself was flawed, baka naman maintindihan din nila na mas maganda na makuha na nila yung draft pick na yan sa mas credible na manner para sa kanila din. Pero kung kayo po ang maging topic at the result, although this is already thinking far ahead, kung kayo maging topic, how's that naman? Yun nga ang sinasabi ko na wala namang problema kung hindi kami top pick, basta equal lang, fair lang yung process. No? Ngayon, kung kami magiging top pick, ibig sabihin lang, kung fair yung process, talagang yun nangyayari. No? Wala namang problema doon. Ang importante lang na naging fair sana sa tingin ng lahat. Sir, another matter, nanginayang ka rin ba, lalo na na-announce na si Pringle pa na nagpa-draft na? Hindi naman kasi alam namin isang magaling at dominant player at the point guard position si Pringle, pero marami pa naman sigurong magagaling din dyan. So hindi na rin siya priority if ever na umabot sa inyo, boss? Hindi, kung aabot siya sa amin, kunin namin siya. Pero kung hindi naman, you can always make use of a talent like Pringle. Kahit sabihin marami pa. Spin.